Tiniyak ng Department of Health na hindi pa banta sa Pilipinas ang hantavirus. Ito ay kasunod ng insidente sa MV Hondius na kasalukuyang stranded malapit sa Cape Verde sa Africa matapos ang hinihinalang hantavirus outbreak. 38 Pinoy ang kabilang sa mahigit 140 na sakay ng barko na galing Argentina. 3 na ang nasawi, 1 ang kumpirmadong kaso at 5 ang may sintomas. Sa ngayon, pinaplano na ang posibleng evacuation ng mga sakay ng barko habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon. Ang hantavirus ay isang mapanganib na virus na nagmumula sa daga. Maaaring makuha ito sa paglanghap ng particles mula sa ihi, dumi o laway ng infected na hayop pati sa kagat o direktang kontak. Ayon sa World Health Organization, mababa ang panganib nito sa mas malawak na publiko at may kaugnayan ang cluster sa cruise ship travel. Para sa dagdag na impormasyon sa hantavirus, magkakasama natin ang infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Hi, Cheryl. Good afternoon. Doc, gaano po kaseryoso itong hantavirus at paano ito naiiba sa ibang viral infections tulad ng dengue at leptospirosis? Okay. Unang-una, Cheryl, no, may specific carrier itong hantavirus, yung rat or mice na specifically hindi naman common din to sa Philippines, no? So ang exposure nito, yung dumi or yung ihi nung rat na to or mice, tumutuyo na aerosolized, mahanggap ng isang tao, doon papasok sa katawan, no? And this is one of the highly fatal type of virus dahil pag pumapasok to sa katawan natin, ang una nitong matamaan, systemic kasi to, yung pagdudugo, tapos kumbaga hemorrhagic ang manifestation, and then yung pumapalya yung bato, no? So renal failure. So magkahawig talaga siya sa leptospirosis, kaya difficult to also rule out, no, in terms of the manifestation. Pero ang kagandahan lang nito, it's not common here in the Philippines at wala pa tayong active cases ng hantavirus, no? Napaka-importante kasi niyan para mapagkampante natin yung publiko na hindi naman to threat in terms of pandemic proportion or marami ang matatamaan nito because mas common pa rin ang leptospirosis, mas common pa rin ang dengue over this hantavirus. The other thing, virus siya, most of the time kung magiging fatal man to sa isang katawan ng tao, wala tong gamot, it's more of supportive, no? Halimbawa, pag pupunta sa baga, respiratory failure, ikabit diyan sa mechanical ventilator. Oo. Tapos yung kung bato naman ang matamaan, then meron namang mga ganong dialysis para supportive. Pero paano po tayo, Doc, nakakasiguro na hindi tayo o wala pa tayo niyan considering na galing siya sa daga, yun ngang leptospirosis, doon tayo problematic. Well, it's not a common type of virus na pumapasok sa daga, Cheryl, no? So hindi yan ganitong klaseng daga na nakikita natin sa Pilipinas, no? So tandaan natin, hindi yan. So kung merong mga ganitong klaseng sakit na galing sa daga, common pa rin ang leptospirosis, no? So unless siguro may mga testing tayo, pero when we test, we always look into itong mga daga natin, are carriers ba ng hantavirus, no? So it's not the priority to test. It's always the leptospirosis na una nating iti-test para at least merong gamot, no? Kasi may gamot ang leptospirosis at maagapan, mataas ang survival kumpara dito sa hantavirus. Pag po ikaw ay na-infect nito, gaano kabilis? Kasi dito, sa kasalukuyang sitwasyon po dito sa cruise ship, paano kaya nasisiguro or paano kaya po ang ginagawang monitoring doon? Lalo na ay nasa 38 po yung mga kababayan natin na sakay nitong cruise ship na ito. Yes, napaka-critical ang early clinical management, no? Yung supportive management na maswero, mabigyan ng oxygen, tapos pag pumapalya yung bato,
merong dialysis. Kaya dito sa cruise ship, medyo delikado to kasi wala ka namang ganung mga kagamitan at saka hindi rin nandun yung mga eksperto, no? So ibig sabihin, very challenging doon sa mga doktor na nandyan sa cruise ship unless they need to really put some experts na nandoon, i-monitor at saka importante ma-monitor yung may mga sintomas na. Kasi ang pinaka-importante pa rin dito, Cheryl, no? Kung ma-detect nila na meron ka ng infection, ang sintomas, it always starts with headache, fever, masakit ang katawan. Kung maagapan naman yan, talagang mataas din ang survival. Mhm, mhm, mhm. Bakit po sinasabi, Doc Ronji, ng WHO na may kaugnayan ang cluster sa cruise ship travel? Well, ganito yan, no? Pag sinabing clustering, ibig sabihin meron kang isang source doon na na-infect, Oo. tapos there's a possibility na yung isang pasyente doon in close contact with another one na hindi pa walang sintomas. So there might be human to human transmission. Tapos tinitingnan na nila dito sino yung mga tao na nakakasalamuha doon sa index patient. So that's what we call clustering. So doon matutukoy nila kung ano yung sino yung mga pinaka close contact doon sa mga namatay, especially doon sa mga namatay. Napaka-importante ito-trace nila sino yung mga close contact. Ulitin lamang po natin ulit, Doc Ronji, no? Paano ito na ipapasa sa tao at paano yung human-to-human transmission? Okay. So ang pinaka most common transmission pa rin dito dahil doon sa infected na mga dumi ng mga rodents, no, or mga Yeah. daga, no? And rarely there's a human to human transmission. But in particular case kasi we don't also discount na there are specific hantavirus that can also be transmitted from human to human through aerosolization or droplet from a person that is infected to another person. May ulat na may mga namatay na po dahil sa sakit na ito. Dapat po ba itong ikabahala? Well, siguro doon sa mga tao na nandoon sa loob ng barko, no? Kasi especially for those na nandoon sa barko na may mga sintomas na I think meron naman siguro ng ginagawa ngayon dahil when you say meron nang namamatay, mas lalo tayong magiging aggressive sa pag-trace doon sa mga close contact doon sa mga namamatay kasi as sa sinabi ko na kanina, no, napaka-importante yung early management na maagapan kaagad para hindi magdulot ng long-term complication involving other organs. Paano po ito babantayan? I-isolated muna po yung buong barko? I-monitor muna lahat ng sakay? Paano po ba? Gaano ba kabilis yung o katagal po yung incubation period pag Yes. infected ang isang tao? Medyo matagal kasi there are reports that it can be as early as 1 week, in fact also as long as 8 weeks, no? So medyo challenging ang kung i-quarantine naman tong mga involved or yung mga siguro ang pinaka-importante dito unang-una sino yung pinaka-close contact. So if you had close contact doon sa mga namamatay, they should be isolated. Tapos while being isolated during that span of weeks, they will be quarantined and once they have symptoms, that's the time they will also be tested and treated, no? Kaya lang medyo mahaba-haba ang quarantine dito dahil nga as long as 4 weeks, 8 weeks ang pinaka mahabang incubation ng mag-develop ka ng symptoms from the time na na-expose ka to the onset of the first symptoms. Doc, nakakuha ng malaking atensyon ito dahil may mga kababayan nga po tayo, halos 40 po, yung mga nakasakay doon na Pinoy. At the same time, pinag-usapan natin daga na tayo, naririnig natin yung leptospirosis po palagi. So andun yung concern ng hantavirus, though sinasabi nga po na wala dito sa bansa. Pero may banta po ba na makarating o kumalat yung hantavirus sa Pilipinas? At kung sakali man, ay gaano kahanda ang ating health system kung sakaling magkaroon nga po tayo ng ganitong kaso? Well, kung ang source naman nito galing dito sa cruise ship, I don't think malalampasan yan, no? Na makatawid yan dito sa mga bansa kung saan itong may mga involved na mga nationality na uuwi sa mga bansa nila because I think there are already proper measures that being done to isolation and for quarantine, no? So
for me, wala itong banta sa bansa natin, no? Kasi hindi naman talaga to common sa bansa natin. And at the same time, if you're talking about itong mga manifestations nito, yes, the healthcare system is prepared. Ganitong mga klaseng leptospirosis nga, Cheryl, na when during the outbreak or yung mga tumataas ang kaso, kayang-kaya naman natin yan. Ano pa kaya to kung ano? But we don't see any threat for this particular hantavirus coming into the Philippines. Ito pong kasong ito ay kailangan na ba tayong magsagawa po o magdagdag ng travel restrictions po, or this is just an isolated case po? Yeah, I agree with you. It's just an isolated case. This is not respiratory type of virus na mabilis makuhaan. This need reservoir, an animal that is a carrier para mag-transmit. So these are not, this type of infection are not so successful to create a pandemic proportion of number of cases. Siguro mensahe na lamang po panghuli, no, sa ating sa publiko po upang maiwasan ang panic. Marami na nagpapanik at manatili na lamang pong pero manatiling alerto, Doc. Yes, no, so di tayo dapat magpanic kasi itong mga klaseng virus na to, like hantavirus, is very rare at may mga episodic lang na mga cases sa ibang bansa, and mostly clustering of cases na nangyari ito. Not that type of infection that we should panic na hindi kagaya ng mga respiratory virus, and we just have to monitor kung anong mangyari dito. Ang kawawa lang itong mga talagang na-expose dito na nandito ngayon sa cruise ship. Siguro konting ano lang po ako, maiba lamang since kasama na po namin kayo, Doc, at ganito ang panahon, sobrang init, ano, nasa danger level na nga po yung heat index na nararanasan natin, iba't ibang sakit, impeksyon din ang maaaring makuha ngayong summer, ganito kainit ang panahon. Ano-ano po ito at ano po ang ating paalala sa publiko? Well, unang-una siguro, no, mainit, no? So mahilig tayong kumain sa yung mga malamig, no? May mga ice, mga ano. Siguro importante diyan yung tingnan natin na yung mga paghanda nitong mga pagkain na to malinis at hygienic, no? Kasi pwede rin tayo this can be a source of contaminated food na pwede kang mag-diarrheal diseases, no? Especially doon sa mga pagkain na binibili natin sa labas na we are not so sure kung paano ang preparasyon, paano ang sterility pag ginagawa nila yung mga tubig at saka mga sangkap na kasama doon sa mga pagkain nito, no? So I think importante pa rin na we need to monitor and make sure na malinis ang mga kinakain natin. Marami pong salamat, infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante.